ngayong ano ay lumalapit na yun sila. Okay, magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi po. Habang kayo kumakain, okay lang ba na okay, join lang kayo, no? At welcome din natin yung mga manonood po sa live natin sa YouTube channel, sa FB. Welcome din natin sila sa ating pong gawain. Ika na! Yan, so, kaya siguro tayo ngayon ay magsisimula na. Awitin natin kay buti-buti mo, Panginoon. Yes, Lord. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawan ay magpasa walang hanggan. Once again. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong gawa ay magpasa walang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Kay buti ng Diyos sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Kay buti ng Diyos sa akin ay nagmamahal. Kay buti ng Diyos sa akin ay nagmamahal. Kay buti ng Diyos sa akin ay nagmamahal. Ano po ang ating chairman sa panimulang panalangin? Dakilang kamamang pangyarihan sa lahat, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya. Salamat po, Panginoon, sa binigay mo sa amin ang kalakasan sa buhay Yes, Lord. pag-apo na ito, Panginoon. Lord, inihiling po namin sa iyo ang kapatawaran sa gabi ito na nagkamali man kami sinasadya hindi mo. Yes. Hallelujah. Alam po namin, Panginoon, bago kami aaram sa iyo, Panginoon, humingi kami ng tawad sa iyo. Alam po namin, Panginoon, yung biyaya mo, Lord, tunay na napakabuti, Panginoon, sa bawat buhay namin. Yes. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito ay aming pinasasalamatan araw na ang iyong mga salita at ang aming mga pastor, Lord, sa gabi Yes. ito. Ginamit Hallelujah. mo, Panginoon, Yes, Lord. mapag-share ng Word of God. Lord, bigyan mo sila ng wisdom, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, ang bawat buhay namin na iyo lamang, Panginoon, nakasantik at lahat ng lumalabas sa aming bibig. Pahiran mo, Panginoon, ang iyong langis, Panginoon, at iyong mapagpalang kamay sa gabi ito, Panginoon, na kami po ay makikinig sa iyong salita. Yes. Na tunay na Hallelujah. panibagong kaalaman paggamit po namin sa buong habang kami nabubuhay sa mundo ito, Panginoon. Kasama ka namin, Panginoon. Lord, salamat sa iyo po namin pinagkakatiwala ang gawain na ito, Panginoon. Yes. Paspasan niyo po. Yes, Lord. Samahan niyo po kami Hallelujah. hanggang umpisa hanggang matapos. Yes, Lord. Kasama ka namin, Panginoon. Thank you, Jesus. Lord. Patuloy po natin purihin ang Diyos sa oras mo ito. Let us continue to worship the Lord.
Hallelujah. Witin po natin ang galing-galing ng Panginoon. Ang galing-galing, galing ng Panginoon. Ang galing-galing, galing ng ating Diyos. Ang galing-galing, galing niya. Ang galing niya talaga. Ang galing-galing, galing ng ating Diyos. Isang panggaling. Ang galing-galing, galing ng Panginoon. Ang galing-galing, galing ng ating Diyos. Ang galing-galing, galing niya. Ang galing niya talaga. Ang galing-galing, galing ng ating Diyos. Siya'y purihin at luwalhatiin. Ikaw ako kanyang minamahal. Siya'y awitan at pasalamatan. Ang galing-galing, galing ng ating Diyos. Siya'y purihin, siya'y purihin at luwalhatiin. Ikaw ako kanyang minamahal. Siya'y awitan, siya'y awitan at pasalamatan. Ang galing-galing, galing ng ating Diyos. Minsan pang galing. Ang galing-galing, galing ng Panginoon. Ang galing-galing, galing ng ating Diyos. Ang galing-galing, galing niya. Ang galing niya talaga. Ang galing-galing, galing ng ating Diyos. Siya'y purihin, siya'y purihin at luwalhatiin. Ikaw ako kanyang minamahal. Siya'y awitan, siya'y awitan at pasalamatan. Ang galing-galing, galing ng ating Diyos. Kay buti ng Diyos sa akin. Yes, Lord. Kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos sa Kanya. Kay buti ng Diyos sa akin. Ipalakpak ang kamay. At ito'y ikaw ay sabayan mo pa ng hingga. At sumayaw, sayaw, ipahayag mo kapatid na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Wasing kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos.
Lord our God is faithful, He never changes. The Lord our God is good, the Lord our God is great. The Lord our God is faithful, He never changes. Holly, hallelujah. Holly, hallelujah. Holly, hallelujah. Holly, hallelujah. Sing hallelujah. Holly, hallelujah. Holly, hallelujah. Holly, hallelujah. Sing hallelujah. Diyos natin mabuti. Ang Diyos natin mabuti. Ang Diyos natin dakila. Ang Diyos natin tapat. Di nagbabago. Ang Diyos natin mabuti. Ang Diyos natin dakila. Ang Diyos natin tapat. Di nagbabago. Hali, hallelujah. Hali, hallelujah. Hali, hallelujah. Hali, hallelujah. Sing hallelujah. Hali, hallelujah. Hali, hallelujah. Hali, hallelujah. Sing hallelujah. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti sa akin. Mahal niya ako, mahal ko rin siya. Ang Diyos ay mabuti sa akin. Siyang kalungan at kalakasan, siya'y matibay na sandigan. Di nagbabago at di nagkukulang, siya'y sa'king nagmamahal. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti sa akin. Mahal niya ako, mahal ko rin siya. Ang Diyos ay mabuti sa akin. Siyang kalungan at kalakasan, siya'y matibay na sandigan. Di nagbabago at di nagkukulang, siya'y sa'king nagmamahal. Siya'y sa'king nagmamahal. Siya'y sa'king nagmamahal. Siya'y sa'king nagmamahal. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon, sa oras nito, Diyos. Ikaw ang aming dinadakila at sinasamba, Panginoon, sa pamamagitan ng mga papuring awit nito, Diyos. Ikaw ang Diyos na buhay na karapat-dapat kang purihin, dakilain at pasalamatan, Panginoon. Na tunay, Panginoon, napakabuti mo sa buhay ng bansa sa amin, Panginoon. Sa dami-daming tao, isa kami sa mga napili mo, Diyos, upang maging magpaparangal sa iyo, Panginoon, upang kay aming sambahin at dakilain, bagamat hindi kami karapat-dapat, O Diyos. Ngunit ikaw ang Diyos na walang tinatangi, Panginoon. Ano man ang aming status ng aming buhay, ikaw pa rin ay nandyan, Panginoon. Kaya Lord, samahan niyo po kami sa gawain ito, O Diyos. Patnubayan niyo kami, Panginoon, na gamitin mo lamang kami na maging daluyan ng iyong pagpapala. Maging daluyan ng iyong kagalakan at kapayapaan sa puso ng mga tao na ito, O Diyos. Yes, Lord. At patuloy na
maging daluyan ng kagalakan Amen. ng bawat isang narito, Panginoon. Amen, Lord. Kaya sa mga oras mo ito, O Diyos, patuloy ka namin itataas. Yes, Lord. Patuloy ka namin dadakilain at Amen, pupurihin. Lord. Hallelujah. At lalong-lalo na sa inyong mga salita, Panginoon, na aming mapapakinggan na maging pagkain ito ng aming espiritu Yes, Lord. habang kami ay narito sa mundong ito, O Amen. Diyos. Pagpalain niyo ang bawat sa amin, maging ang lingkod na gagamitin mo sa gabing ito, God. Continue to use mightily, Panginoon, and give your Yes, wisdom Lord. Hallelujah. and knowledge, Panginoon. Hallelujah to Jesus, Lord. Yes, Lord. Kaya purihin ka, dakilain ka, Panginoon, sa pangalan ng Ama, ng Anak at yung Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sa lahat na rin magsabi ng Amen. Okay, salamat, no? Ang ating gitarist, nahuli kasi siya. Siya dapat nag-gitara. Kaso lang nga, yung ating At least naka-attend pa rin siya. Amen, no? Nakahabol siya kasi galing po siya sa pagtitinda, no? Kaya talagang nangako siya sa Panginoon na magpapagamit siya sa Panginoon. Kaya sabi ko nga sa kanya, yung tatay mo at saka nanay mo tuwang-tuwa sa'yo. Kasi, Hindi lang siya, pati tayo. yes, 100% po yun. Masaya ako nakikita ko siya kasi dati aktibo talaga siya nung araw. Bata pa siya noon. Ngayon, pero pasalamat pa tayo dahil sabi nga ng Panginoon yung 99 nandi yung isang nahulog sa bangin. Hinila siya ng Panginoon. Amen. Yun siya eh. Hinahanap siya ni Oo, Lord. hinila siya ng Panginoon, binalit siya. Siya yung Mahal ano, talaga siya ng Panginoon. siya yung alibugang anak. Oo, mahal ko siya kasi siya lang ano eh, 99 nandun. Yung isa nalalaglag sa bangin. Ginawa ng Panginoon, hinila siya. Amen. Kaya salamat sa Panginoon talaga. Legal son. Napakabait ka ng Panginoon. Siya na po yung inatasan ko na mag-gitara lagi sa church. No? Opo, Kaya ginagamit talaga siya ng Panginoon. Kaya sabi ko sa Pag-gamit kanya, siya. na magbigay kay Lord kahit na 2 araw, Sabado, Linggo, bigyan mo sa kanya, magpahinga ka. Ibibigay ng Panginoon yung araw ng ano. Ipoprovide ng Panginoon ang pangangailangan. Kasi, kung tayo tayo, hindi naman ligid sa buhay natin ang bawat isa. Kami dumaan sa kanya, pero Pastor, nakikita kong buhay din niya nung araw. Siya talaga saksi ako sa kanya. Pero anong ginawa ng Panginoon? Sa kanya paglilingkod, umasa siya sa Panginoon, katulad ko rin, sa Panginoon talaga ako umasa. Kasi wala na akong magagawa eh. Pero asa ng Panginoon, nandoon siya. Hindi niya ako iniwan. Talaga napakabait ng Diyos. Lahat tayo, basta magtiwala lang tayo sa Panginoon. Hindi man ngayon may time, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Hindi man tayo, yung mga anak natin, pagpapalain, yung ating kalaylayan, pati yung mga apo natin, dati na panahon, alam ko may gagawin ng Diyos. Huwag lang tayo bibitaw sa Kanya. Amen. No? Kaya isa yan sa mga napapasalamatan natin sa Panginoon dahil nga sa dami-daming tao, isa tayo sa mga napila. Ako nga nagpapasalamat ko kay Lord na sa daming-daming tao dito sa lugar nito, isa ako sa mga napili niya. Hindi naman ako nagkamali na mag-respond sa kanyang panawagan. Kaya yan. Kaya sabi ko nga doon sa mga tao na sana ay magbigay din kayo ng panahon kay Lord kasi dati ng araw na ako minsan naawa talaga ako sa mga taong namamatay. No? Naawa talaga ako sa kanila. Bakit? Kasi nga, sabi ni Biblia, minsan lamang matanda pagkatapos ay pag-uhukom. Sabihin, wala na tayong magagawa sa kanila eh. Pero mapalad ang mga taong namatay na naglilingkod sa Panginoon. Kasi makakamta natin ng buhay na walang hanggan. Ay pinangako sa atin ng Diyos. Kaya yan, malaking bagay yan. No? Okay, dala ko mo bago tayo makinig ng salita ng Diyos, baka gusto mo natin magpasalamat, Chairman, sa Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa ginawa niya sa buhay ko. Kasi nagtiwala ako sa Panginoon. Nakamit yung ganitong buhay. Although na may pinagdadaanan ako pero never niya ako iniwan. Isipin niyo, yung time na yun, nagkasakit ako nun. Tumor is malignant, it's the borderline. How many years na ngayon? 33 years na. Diba mahal ako ng Diyos? Kasi hindi niya ako minahal. Wala na ako sa mundo nito. Pero
Mahal ako ng Diyos kasi pinakita niya sa akin kung gano'n niya ako mahal. Kasi yung time na yun, hindi ko alam na pag meron akong tumor is malignan. Kasi pag may malignan ka, boundary ka na eh. Pero pinakita ng Diyos, anak, meron akong plano sa'yo. Up now, hindi ako huminto sa Panginoon. Wala akong ibang inaasahan kundi ang Panginoon. Sa buhay ko, dumating man ang pagsubok, dumating man lahat ng bagay sa mundo. Sa Kanya ako tumatawag, sa Kanya ako kumakapit. Hindi ako kumakapit sa kaibigan, hindi ako kumakapit kayo. Sa Diyos ako kumakapit. Sabi ko, Lord, anak mo ko eh. Hindi mo ko pababayaan. Na kahit ako mag-isa, nangungusap ako sa Panginoon. Nandun yung pagmamahal ng Diyos. Kaya lahat tayo, hindi tayo magtiwala lang tayo. Hindi really yun. Yung panampalataya mo sa Kanya, yun ang bubuhay sa isang manampalataya. Kasi kung hindi ka manampalataya at hindi ka nananampalataya sa Diyos, ang daming mayayaman. Anong nangyari? Ubus lang ang pera. Tayo, kahit hindi tayo mayaman, pero nandun pa yung pag-ibig ng Diyos. Nandun yung pagmamahal niya sa atin eh. Nagpo-provide siya ng pangangailangan natin niya. Salamat sa Panginoon. Tunay napakabuti na sa buhay mo. Thank you, Lord. Amen. No? So yan, talagang ang Diyos ay walang imposible pag basta magtiwala lang talaga tayo sa Kanya. Hindi talaga tayo iiwan, ipababayaan man. Bagamat na akala mo nag-iisa ka, pero ang totoo hindi ka nag-iisa. Nandiyan si Lord sa tabi mo. Amen. Na maniwala ka lang. So meron ba gusto mong pasalamat sa Panginoon? Ikaw po yan. Kay Kuroy. No, kay Kuroy. Salamat kay... Siyempre, salamat ako sa Panginoon kasi hindi ako natili sa ng sitwasyon na ba't ng problema na ngayon na pasalamat ako sa Panginoon dahil yun, balik ako sa gawain niya. At ng mga bagay na gusto kong gawin ay inutugon niya dahil siya yung aking laging sandigan. Bago ko gumawa, siya yung lagi kong pasalamatan. Amen. Saka kung hindi siguro ako nasa kanya, hindi ko malalagpasan itong mga pagsubok sa buhay ko. Kasama ko yun. At sa gawain ito, salamat kasi nakadalawa. Muli, sa gawain. Ayan. No? So yan, si Brother Kuroy na... Ako'y tuwang-tuwa rin sa kanya nung pumunta siya sa bahay. Sabi ko, kamusta na? Baka ito na yung time na bumalik ka kay Lord kasi ang Diyos ay gumagawa ng paraan para bumalik ka sa Kanya. So, nag-response naman siya, no? At ako din ay nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nung talaga nakita rin ni Chairman, nung talagang araw-araw naghanap buhay na ako, nagtitinda, dahil nga siyempre mga anak ko, mga bata, maliliit pa, kailangan ko talaga magkumayod. Sabi nga nila, pastor ka pero nagtatrabaho ka. Oo, kasi wala namin talaga akong mapag-ano. Pero darating din ang araw na sabi ko na makapagpupultend ako sa gawain sa ministry. Kaya yan, sa mahabang panahon, yung mga anak ko ay lumaki at nakapag-aral. Ang isa kong panganay ay graduate na ngayon sa criminology. At ang isa kong anak din na babae ay nag-graduate na rin, nakapagtrabaho na rin, saka yung isa kong anak, nagtrabaho. Kaya sabi ko, this is the time na mag-full time na siguro ako sa gawain, sa ministry. No, kaya yun, nag-decide ako na mag-full time at sa biyaya tabag naman ng Diyos ay hindi naman kami ginutom. Ang Diyos naman ay patuloy na nagpo-provide, ginagamit ng Diyos yung mga anak ko. Sila ay kaya ngayon, nakapokus ako ngayon sa gawain. Araw-araw ay meron kami mga activities ni Ramon. Pero sabi ko nga, darating ang araw na chairman na siguro maging araw-araw ang aming gawain siguro dahil sinabi ko nga yung mga coordinator siguro, magkakaroon tayo ng mga Bible studies sa kanila. Pero sa ngayon, hindi ko pa man nagagawa dahil nga ginagawa pa natin yung simbahan natin doon sa Building 30. Araw-araw ko gumagawa doon. Ang bukas siguro gagawa uli ako ron. Ang gawa ko doon mula Martes hanggang Friday. So, nagpo-flooring na po tayo roon. At ngayon, naglagay na tayo ng CR doon. Sa biyaya at habag ng Panginoon talaga. Sabi ko nga, gawin ko lang yung kaya kong gawin. Bagamat mag-isa lang akong gumagawa kasi wala matagay pambayad sa mga libor.
Sabi ko, ito ay ano natin sa mga materialis. Kaya yon na unti-unti. Kaya bukas naman, magpo-flooring na tayo ron. No? Sana matapos yung flooring. Kaya yan, sa pasalamat sa Panginoon, talagang siya nagbibigay sa akin ng lakas, ng katatagan. Sabi nga nila, Pastor, ba't wala kang kasama? Sa tingin nyo lang, wala akong kasama. Pero ang totoo, marami akong kasama. No? So, yun ang aking pananampalataya na hindi ako mag-isang gumagawa sa lugar na yon na mayroon akong kasama bagay matindi nila yung nakikita. No? Sa pamagitan ng aking pananampalataya. Kakapurihin ng Diyos at doon din, yung itong mga mensahe natin dito, napapakinggan po nila rin yan. Yung pananalangin ni Chairman, napapakinggan po nila rin. Kasi, piniplay po natin yan doon. Mayroon ako doon, yung Bluetooth, no? Habang ako gumagawa, piniplay ko yung mga mensahe natin dito. Sabi ko sa kanila, habang ako nagumagawa rito, at least nagtuturo naman ako sa inyo sa pamagitan ng video natin. Kaya, purihin ng Panginoon, yan, salamat sa mga pagpapala sa atin ng Diyos. Kaya sabi nila, Pas, may gawaan ba dyan? Sabi ko, meron na. Minsan pumapasok siya sa loob ng simbahan, kala nila may gawain. Kasi nga, yung mga gawain natin dito, piniplay ko roon sa pamagitan ng Bluetooth. No? Mayroon tayong konting special doon. Yan. Kaya purihin ng Panginoon, sabi nga ay wala namang imposible sa Diyos. Okay? Ngayon, ay meron pa ba? Sis, baka merong pasalamat sa Panginoon? Okay, kung wala na po, siguro ay ihanda natin ang ating sarili sa pagkain ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Ang salita po ng Diyos parang pagkain lang yan na individual po tayong kakain at sana ay mapagpala po tayo sa araw nito. Ang ating pumisahero ngayon ay walang iba kundi si Brother Ramon. Tawagin pa natin si Brother Ramon. Okay, magandang gabi. Una sa ating Panginoong Yesus, ating Panginoong Diyos at sa ating mga kapatid na narito sa opisina ng ating mahal na punong barangay. Salamat po. Hindi man pamilyar ang inyong mga pangalan sa akin. Malagabi natin po kayo ng magandang gabi. So, makinig po tayo. Napakaganda ng misahe na pinapadala sa atin ng Panginoon sa gabi ito. Na ating bulay-bulayin at ating pag-aaralan. Ang ating teksto ay matatagpuan sa aklat ng Santiago. Apostol Santiago, Kabanatang 4, talatang 11 hanggang 17 lang. Napakaiksi na ito. Okay, kung wala po tayong mga banal na Biblia, makikidala po kayo ako magbabasa, kapaliwanan ko po sa inyo. Santiago, Kabanatang 4, talatang 11 hanggang 17. Babala laban sa paghatol. Sorry po. 13 po pala tayo. 13. Babala laban sa kapalaluan. Sabi ng talatang 13, sabi ng Apostol Pablo, halik kayo ngayon. Kayong mga nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o sa ganoong bayan. At kami ay mangangalakal doon, maghahanap buhay ng 1 taon at kikita. Gayon may hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas, ano ba ang inyong buhay. Kayo nga'y isang singaw na sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Sa halip ay dapat ninyong sabihin, kung luluubin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Subalit, gayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan. Ang lahat ng gayong pagmamalaki ay masama. Last verse. Kaya't ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Pagpalain po ang salitang ito na
ating pag-uusapan, ating pag-aaralan na may mahalagang itong mensahe sa atin ng Diyos. Bago ang lahat, tayo po ay manalangin. Dakilog Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Tunay nga na narito kami, hindi aksidente o nagkataon lamang. Hindi kayo po ang nagdala ng aming panyapak. Kayo ang nagdala ng aming pisikal na katawag dito sa Bulwagan, sa tanggapan ng aming punong barangay na si Chairman Lene Reyes. At isa rin po na ginamit mong kasangkapan upang dito namin ganapin ang pag-aaral ng iyong mga salita. Naniniwala kami, Panginoon, na walang bagay na hindi namin mapagkakasunduan dahil lamang sa iyong mga salita. Kayo ang aming Diyos na pinapasalamatan na hindi namin nakikita, hindi namin nahahawakan, subalit pinapatunayan ito ng aming buhay na kaluluwa na kayo nga ay buhay, patuloy na sumusubaybay sa amin saan man kami naroon kapag ang salita mo ang aming pinag-aaralan. Maraming salamat po, Panginoon, sa isang linggong kinaharap namin na maayos yung kaming inihatid na buhay nang walang anumang masamang nangyari dahil kayo ang aming Diyos na nagkukontrol ng lahat ng bagay. Kayo ang nag-iingat ng mga bagay na ikabubuti namin. Maraming salamat, Panginoon. Higit sa lahat, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga nasabi, naisip, nagawa, na ito hindi ka lugod-lugod sa harapan mo. Sa halip, hindi kami nag-uutos at di namin kayo pinapangunahan. Turuan mo po ang aming pusong mandaraya, sinungaling, kung paano mo tinuruan ang inyong lingkod na si David, bagamat siya'y tinaguriang malapit sa puso mo, hindi siya nakaligtas sa kasalanan sa kamay ni Bathsheba at sa kamay ni Urias. Paano pa kaya kami, Panginoon, ang iyong awa lamang na nananalaytay sa aming kaluluwa at sa buong aming pagkatao? Kahabag-habag kami, Panginoon, kung wala kayo. Kaya naman kami nabubuhay dahil lamang sa iyong awa. Samahan niyo po kami sa aming kalagitnaan at buksan mo po ang bawat puso ng tagapakinig na hindi ito may isasantabi lamang ng mga salita, Panginoon, dahil ito ay bilang ugali na dapat malaman ng bawat isang anak mo, Panginoon, na sumasampalataya sa iyo. Kung ano ba talaga ang totoong ugali ng tunay na Kristiyano. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa panahon ngayon, kung tayo po ay mapagbantay, kung nanonood tayo ng mga telebisyon, nakikinig tayo sa mga radyo, lalo't nalalapit na ang Kapaskuhan. Ang mga tao ngayon, kulang na lang hatakin yung araw. Hatakin yung buwan na lumapit na December 25. Ito ang minimiti ng karamihan ng mga tao. Partikular ang wala sa Panginoon. Kasi patunay na sila ay makasalibutan. Ako pag nagbubukas ako ng TV sa bahay at binubuksan ko ang Good Morning Kapatid, pag natatapos na silang magbalita, sinasabi, 24 days na lang, Pasko na. Tama, sigaw. Tama? Una, 29 days na lang siya bumaba. Sabi ko sa mga tao na to, bakit inaasam-asam nila? Hindi ba masama po yun, pero nakikita ko, kaya minamadali nila, may inaasahan silang bonus. Inaasahan silang 13 months. So, ang mga tunay na anak ng Diyos, hindi ganun ang kaisipan. Yes. Sabi ni Santiago, iwasan natin ang kapalaluan. Kasi binasa natin, nasabi rito ng ating binasa, sa 13, halika kayo ngayon, kayong mga nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o ganong bayan at kami ay mangangalakal doon na 1 taon at kikita. Ito yung mga tao na yung sarili ng abilidad, masyado silang tiwala.
na tila ba na nabubuhay sila ng sarili nilang lakas at namumuhay sila na labas ang Panginoon. Hindi ka pwede rito. Negosyo ang pinag-uusapan. Labas ka dito, Panginoon. Nakukuha niyo yung punto. Makinig kayo maigi ha. Pupunta kami doon, mangangalakal kami, kikita kami na 1 taon higit pa. Sabi ni Santiago, bilang lingkod ng ating Panginoon, hindi niyo ba alam? Ano bang buhay niyo? Para kayong usok, para kayong singaw, na sandaling lilitaw at sandaling lulubog. Ano yung sabihin ni Santiago doon? Di ba, example, nagpakulo ka ng tubig sa takuri. Mamaya kumulo, tumingaw. Isasali mo yung tubig sa thermos, wala na yung usok. Ang buhay daw ng tao, the same. Nalala ko, nanood ako ng balita, yung empleyado ng ospital, na nalaglag sa katuparan, nasagasaan pa ng truck. Ayun kung napansin nyo yan. Hindi ko ang buhay nga ng tao. Tama si James eh. Ito yung mga tao masyadong tiwala sa sarili. Wala silang ano sa Panginoon. Tama. Dapat Na sumalik. parang ganito, aalis ka ng bahay. Niha-niho, hindi ka nga nagsasabi doon, tsamahan mo ako ha. Pupuntahan ko, nawa, maging matagumpay ako. Mangyari ang kalooban mo. Kumbaga, by hook, by crook na lang eh. Lalabas, aalis siya. Kumbaga, wala siyang pasasalamat. Wala siyang pasasalamat na maging pumapasok na siya ng trabaho, samahan mo ako, Panginoon. Hindi yun ang ugali ng makadiyos na tao. Tinuturuan tayo sa pamamagitan ni Apostol Santiago na huwag tayong maging palalo. Tandaan natin, ang pangalan ng Diyos hindi lamang Jesus. Kundi sabi ng Matthew 1:23, ang pangalan ng ating Diyos, Emmanuel. Ano ibig sabihin ng Emmanuel? God is with us. Kasama natin ang Diyos. Huwag natin siya itapera. Sa anumang bagay na ginagawa natin, lagi natin siyang kasama. Ang nangyayari, dinidisappoint natin ang Panginoon. Lumalakad tayo ng sarili nating lakas. Nagiging palalo tayo sa ating Nagiging palpak. Diba? Pastor, ano masasabi mo? Pag hindi mo pinagkatiwala sa Diyos, Ayun na nga po eh. nagiging palpak ang buhay. Opo, tama yun. Sabi ni James, hindi nyo ba alam? Ano bang inyong buhay? Hindi dalawa ang buhay mo, sabi ni James, isa lang. Ano bang iyong buhay? Para kang singaw na sandaling lilitaw at sandaling mawawala. Ang sabi naman ni Apostol Pedro, ang tao parang damo lang yan eh. Parang bulaklak eh. Ang damo, natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta, sabi ni Apostol Pedro. Pero si James, ang tao parang singaw. Na ibig sabihin niya, directly, at pag ang tao namatay, kinuha ng Panginoon. Hangin yan, yung kaluluwa natin. Shhh, ang bilis bumulusok niyan. Hindi ano kayo maniniwala sa turo na nag-iikot-ikot para yon, sabi ng malaking reliyon. Kailangan lagyan mo ng kandila para makita sa langit. Di. Ang tao automatic pag namatay, automatic yan naalis. Parang gulong na pumutok. Pug! Diba? O ang gulong pag pumutok, wala nang hangin yan. Sumabog eh. Umaangat. So sabi ni Santiago sa atin na ito'y maging silbing aral sa atin. Huwag kayong maging palalo. Huwag kayong mangangarap na pupunta kami doon, kikita kami. Parang wala kang kinikilalang Diyos na mag-iingat at gagabay siya. Sabi ni Chairman, tama yun eh. Dapat, sa anumang bagay na ating ginagawa, sa Diyos tayo magtiwala. Laging una ang Diyos. Di ba? Sabi nga nagtatanong ng alagad, tatanong siya, sinusubukan niya ang Panginoon. Guro, ano po ba ang pinakamahalagang utos sa kapusan? Ano sabi ng Panginoon? Ibigin mo ng Diyos, ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas mo, at buong pag-iisip mo. Kaya pasok. Di ba? Ayun ang utos eh. Ibigin mo ang Diyos. Sa anumang bagay na ating ginagawa, dapat inuuna natin ang Panginoon. Amen. Di ba? O, ang turo sa atin ni James, paano natin tatakasan, paano tayo magiging aware dito sa pagiging palalo. Na tila ba aalis tayo ng bahay na hindi man lang tayo magkumonsulta sa Panginoon Lord. Yun yan ang guide. Di ba? Layas ka lang ng layas eh.
Di mo man siya maalala. Yun nga po. Tapos pag may nangyari sa'yo, Doon mo pa lang tatawagin. diyan mo siya tawagin. Mali tapos na eh. Buti kung buhay ka pa, Chairman, paano kung direct na patay Oo, ka? Pastor, ganito yun eh. Hindi ka na Ako makakatawag. eh, isipin Pastor, di ba? Oo. So, Na-experience ka ba sa katulad? ano Kaya sabi ko nga pinagkatiwala ko. Pababa kami ng airplane pa. Kalanding kami na galing ang Netherlands. Nakasambag yung gumagana ng Pastor talaga, nagtiwala ako sa Panginoon. Pagsuka ko, nakatulog ako. Pagbaba ko, natin ako. Diba po? Kasi nakasambag, kalanding ako eh. Kalanding na kami. Hindi ko naramdaman yung takot kasi nagtiwala ako sa kanya. Tinawag ko sa Lord, samaan mo kami ngayon. Diba po? Kaya nga sabi niya ako yung sinasabi niya na pag hindi ba kasi paglabas ng pinto, hindi sila humingi ng guide eh. May isa ng pagtitiwala sa Panginoon. Nangyayari, pag hindi ka nagtiwala, kahit anong lakad mo, parang mangyayari. Opo, salamat. Tama po. Okay. Ganda yung suggestion niyo pa. Tama yung pananaw niyo na pinapakita sa inyo. So, ang tanong natin dito, paano natin araw-araw matatakasan ang kapalaluwang ito? Sabi ng verse 15, ito ang dapat maging ugali ng mga anak ng Diyos. Amen. Sabi ng 15, sa halip, ay dapat ninyong sabihin kung luluubin. Laging kasama ang Panginoon. Kung luluubin ng Panginoon, kami ay mabubuhay. Diba? Kasi siya may kontrol ng buhay natin eh. Amen. Hindi tayo may kontrol. Hindi tayo nagpapasya. Agad-agad tayo ang nagdi-decide. Sabi rito ni Santiago, sa halip, dapat ninyong sabihin, kung luluubin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Marami ngayon, dahil nalalapit ang Pasko, ang dami nilang mga pinapangarap, pero hindi kasama ang Panginoon. Pero ang turo ni Jim, kunwari, tayo mga Kristiyano, luluubin na luluubin ng Panginoon na tumagal ang Bible study namin kay Chairman. Pag nangyari yung kalooban ng Panginoon, ibig sabihin sinasama natin ang Panginoon sa bawat usapin, sa bawat pag-aaral natin. Bakit? Kasi siya ang ating bida. Siya ang ating Diyos na itinataas at pinaparangalan. Hindi yung ating mga sarili, hindi yung ating sariling kapalaluan. Diba? Kasi sasabihin mo gano'n, sabi ni James, hindi mo ba alam ang buhay mo parang singaw? Nag-usap kayo ngayon, baka bukas mabalita mo. Si brother mo na, taga naman saan sa bato. Na may nangyari, ha? Yung isang araw ng Bible study pa lang yun. Ganun ang buhay ng tao. Dapat, sabi ni James, sabi ni Santiago, makinig po. Sabi ng verse 15, sa halip, ito ang dapat magiging ugali ng mga tunay na Kristiyano. Sa halip ay dapat ninyong sabihin, kung luluubin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Subalit ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan. Ang lahat ng inyong pagmamalaki ay masama. So pag tayo lumalakad na hindi kasama ang Diyos, sama pala yun. Diba? Naniniwala Masama. kami, Pastor. Kasi ang alam natin pag masama, nagsinungaling ka, masama yan. Nagnakaw ka, masama yan. Nagbura ka, masama yan. Pero yung gagawin natin na mabuti para sa Panginoon, di natin ginagawa, sabi ni James, masama. Alis ka ng bahay. Hindi mo tawagin ng Panginoon, Lord, siyamahan mo nga ako. Binabypass mo ang Panginoon, parang may sakit ba ang Panginoon na nilalayuan mo na nakakadiri. Sabi ni James, dapat ito ang ugali ng Kristiyano. Kung luluubin ng Panginoon, yung pupuntahan ko, maging successful. Pupuntahan ko, kalooban ng Diyos, iingatan niya ako. Diba? Tama ba? Tama po. So, yun ang itinuturo sa atin. Ibig sabihin, pag hindi natin ginagawa yung kalooban na mabuti para sa Diyos, masama. Kasi pagkalam natin, masama. Nagsinungaling tayo. Gumawa tayo ng isang bagay na alam nating masama. Hindi. Yung mabuting bagay na hindi natin ginagawa sa Diyos, ito ay masama. Kaya, sabi ng 17, kaya't ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa,
ito ay kasalanan. Ano ba ang mabuti para sa Panginoon? Palagay nyo. Gumawa ka ng mabuti. Ha? Sumunod ka sa kanyang Very good. kalooban. Ang nakakaalam ng mabuti di niya ginagawa, ito'y kasalanan. Yung hindi lang tayo nagpapasalamat sa araw ng linggo sa Panginoon, kasalanan yun. Tama. Akala kasi natin kasalanan, pumatay, nagnakaw. Basic lang yun. Pero yung pinaka-karumal-dumal na kasalanan, yung hindi lang tayo magpasalamat, o payagan ko na magsimba kayo, magpasalamat sa Diyos. Kasalanan yun. Nung hindi mo tawagin ang Panginoon, di ka nananalangin bago ka kumain, bago ka matulog, di mo kinakasama ang Panginoon. Kasalanan yun. Nakakaalam ka ng mabuti, nakita mo isang pulubi nangangailangan ng tulong, isang matanda, hindi mo tinulungan. Sama yun. Kinakatok ng Diyos ang puso mo, tulungan mo yan. Amen. Diba? Ang lahat ng bagay na dumadating sa atin, ito man ay biyaya, dapat nagpapasalamat tayo. Amen. Hindi ito nanggaling sa ibang tao. Oo, yung tao na yan na nagbigay sa iyo, material na bagay o anuman, ginamit ng Diyos yan. Yan ang kabutihan ng Panginoon. Kaya ang hamon sa atin sa gabing ito, ang nakakaalam ng mabuti, sabi ni Diyos, at di niya ginagawa, ito ay kasalanan. Sabi ko, ano bang mabuti na? Alam natin kalugod-lugod sa Diyos. Number 1, sabi ni Chairman, ano sabi niyo kanina? Sumunod. Sumunod. Alam naman natin eh. Minsan ini-ignore natin eh. Oh, linggo na pala bukas. Minsan kinukontrol pa natin. Ibig ng araw, linggo agad. Di ba? Kailan lang, minsan lang dumating ang linggo, parang ayaw mo pang tanggapin. Gusto mo takli, linggo na naman. Kasi sabi nila, Hindi mo ba alam na? anim na araw na binigay Ayun na ng Diyos nga sa po, atin. Che, eh. Araw ng linggo, hindi naman po kabawasan yung paglilingkod natin sa Panginoon. Po. At dadagdag pa ang buhay natin eh. Di ba po? Sumunod lang tayo sa Kanya. Yun ang utos na sumunod. Opo. Hindi mabigat ba yung utos? Sumunod. Kilalanin mo siya, tanggapin mo siya sa buhay mo. Ipahayag. Pangaral mo, ipahayag mo kahit na maliit na bagay na nagamit ka ng Diyos. Masarap mamuhay sa Diyos, mamasarap. Naman po. Napakasarap po. Although na may pinagdadaan ng problema, pero nandun yung pag-ibig ng Diyos eh. Maliit lang na may hiningi niya sa atin eh. Kaya hindi naman makabigatan sa sarili natin eh. Ang sarap umupo ka, makinig ka. Paglabas mo, nandun dala-dala mo yung presensya ng Panginoon. Kaya sabi ko, napakasarap. Hanggang ngayon, sabi ko, kung isipin mo, hindi mo kayang imayin ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Kasi, basta para sa buhay ko, kung wala ako sa Panginoon, ewan kung nasaan ako ngayon. Pero salamat sa Panginoon. Bilang anak niya ako pinili. Hindi man ako perfecto, pero nandun yung ano ng Panginoon. Ay, di mo lang nagsasalita sa sarili mo lang na, oh, mali yan. Diba po? Ito talaga ng Diyos. So, napakaganda ng mensahe na ibinibigay sa atin. Amen. Ang hamon sa atin sa gabing ito, tingnan natin ang ating sarili. Sabi ni Santiago sa ating pagtatapos, kahit ang sino man na inaangkin niya na tinatanggap niya, inaari niya na siya'y anak ng Diyos. Sabi ni Santiago bilang hamon, kaya't ang sino man nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Tama yung sinasabi ni Chairman na ang pagsunod sa Panginoon di natin ginagawa, kasalanan ito. Ito di ba, Pastor? Share ko lang. Bata ko kasi, although katoliko ko, pero kilala ko ang Diyos eh. Kilala ko siya. Pati sa pag-aasawa ko, sinanggol ako sa kanya, Pastor. Sumunod ako sa mga Diyos, tumunod ako sa magulang ko. Kasi sabi ko, pag hindi ako sumunod sa Diyos, sa magulang ko,
Wala lahat yan. Opo. Nakita ko ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos at na hanggang ngayon. Hindi ako naman may problema pero bibigyan ng Diyos eh. Hindi tayo iniiwan eh. Basta mahal tayo kasi talaga mag-usap ko sa Kanya, talaga mararamdaman ko siya eh. So talaga ako, hanggang ngayon, umabot akong ganitong edad. Salamat. Dahil hindi ko kayang tumbasan ang ginawa ng Diyos sa buhay namin. Kaya sabi ko, maliit pa lang yung apo ko ngayon. Pag-isip ng umaga, mag-bless pa sa eskwela. You are pray? Nag-pray ka ba? Lagi kong sinasama ko siya pag Sunday kahit dito sa Enregata. Sinasama siya. Kasi po, sabi ko nga, pag isang tao na hindi niya kilala niya ang Diyos pero kung hindi siya sumusunod, mabigat. Tama yun. Pero talagang, hindi po kayo, mabuti po ang Panginoon. Tama po. Pasok ka na kaya. Hindi tayo makakating sa paroroonan. Opo. Tama po. Ha? Kasi lahat ng bagay, magantay lang tayo, ang Diyos talaga, kumapit ka lang. Kumapit ka sa Panginoon. Yun nga, Pastor, dinakilala ko ng Panginoon 1980. Di Katoliko ako, isa namin trabaho, pera. Ano naman nangyayari? Nung nakilala ko ang Panginoon, tumanggap. Kilala ko siya. Tinanggap ko na siya. 1987. Diyan sa Arsada lang. Dali, Pastor, tuwan yung nanay ko eh. Akong taong mahihayin eh. Akong taong mahihayin, hindi mo ko. Nagulat yung nanay ko, bakit daw ako hindi na nahihiya? Kaya ko na tumayo. Pinakamahihain ako sa amin, tahimik ako. Nagulat ang nanay ko, tuwan-tuwa siya sa kanya. Kaya siya, nung bago matay, nakakilala din siya sa Panginoon. Diba? Kaya sabi ko, kung talagang hindi, wag mong tingnan yung tao eh. Tingnan mo ang Diyos. Tao tayo, makasalanan tayo. Kasi walang perfecto. Pero kung titingnan mo ang Diyos sa buhay mo, titingnan mo sa Kanya yung Diyos kung anong ginawa. Basta saksi ako, nakikita ko yan. Di ba, blessing, nakikita ko. Blessing, kaya tayo magantay lang. Yung oras na panahon, itong ating gawain na to, 1 oras o 2 oras, kulang pa eh. Pero makarinig lang tayo sa salita ng Diyos. Hindi tayo mababayaan. Kaya salamat po tayo sa Panginoon. Tunay na napakabuti ng Diyos. Okay, salamat po. Tama po yung sinasabi ni Chairman. Nawa, sa gabi ito, meron kayong natutunan sa mensahe na pinadala ng Diyos na ginamit si Apostol Santiago. Yun nga po na huwag tayong maging palalo. Ibig sabihin, shortly, huwag tayong maging palalo. Sa bawat galaw ng buhay natin, lagi natin kasama ang Diyos. Ano mang ginagawa natin, sabi nga ni Chairman, huwag natin kalitaan yung kanyang utos. Hindi napakahirap yun. Sabi nga ni Chairman, totoo yun, masarap maglingkod sa Panginoon. Walang kasing sarap. Yes. Diba? Wala, daig mo pa yung tumama ng 1 million sa loto. Di ba nga sabi, Pastor, pag napangasama Kristiyano, di ba, higit ka sa yaman. Oo, Diba nga ba? po. Diba? Ako, Kristiyano, asawa ko, salamat ako sa Panginoon dahil kung mag-asawa ko ng, malaki sweldo, malaki ganito, kung magulo naman ang buhay namin. Di bali na lang kami, Oo. nagtiis ako para nakilala namin nakilala ko ang Panginoon sa buhay ko, yun ang the best sa buhay ko. Hanggang ngayon, tahimik ang buhay namin. Higit pa sa yaman, Christian yung asawa ko eh. So, yun ang pinakamasarap sa buhay ko. Tapos sabi nga, Hindi tayo marami pang kumukuha. sige, pakuha ko pa. Wala na tayo may toyo. Ay, Pag napamigay mo na yan. Kahit na walang toyo. Wala na gano'n. Wala na sige pakuha. No. Wala na lang yung Sardinas na natin. wala nang sabi. Pakuha mo lang. Wala na ako. Ando sa pakuha ko. Meron pa sa karton na lang. Babakla. Andiyan pa, meron pa dyan. Saan?
Ikaw nga bless. Sige na. Dito marami dito sa kaon dito. Muna namin. O, kumuha ka na doon. Sige, nagtapos na tayo dito sa... Okay, matapos na tayo. Pray muna tayo. Dali tayo. Pray muna tayo. Ayan, Sige, sige, sige. salamat Pray tayo. sa Pasalamat kanya. tayo sa Diyos. Pwede mo natin give thanks with the grateful heart, give thanks. Yes, Lord. Pero ito talo. Kasi hindi pa pili. Tama na siya. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks, give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son, and now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Ano ko po ang ating chairman sa pangulit pong panalangin? Dakilang Ama, salamat po, Panginoon, sa buhay na binigay mo po sa amin. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, na amin ang pag-aralan sa gabi ito. Yes. Na kami isusunod sa iyo, Panginoon. Siya nga, Lord. Lord, salamat sa iyo mga salita, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, ang aming pagsunod sa iyo. Yes. Tunay, Panginoon, isang katatagan, isang bagay na aming ginagawa, Panginoon. Bigyan niyo kami ng katatagan sa bawat buhay namin, Panginoon, Yes. sa pagsunod sa iyo, Panginoon. Siya nga, Lord. Salamat po sa iyo, Diyos. Salamat po, Panginoon. Ang pagsunod, isang bagay na ikaw ang Diyos na kasama namin, Yes. Panginoon. Hallelujah. Alam po namin, Panginoon, na wala kaming magagawa kung wala ka sa buhay namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa bawat pamilya namin, Panginoon. Kung saan man sila ngayon, Lord, itinataas ko sila sa iyo, Panginoon. Kung kami nandito, ingatan mo po ang bawat pamilya namin, Panginoon. Saan sila man, nasaan man sila, Panginoon. Sasamahan mo po sila, Panginoon. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito na nandito kami, Lord. Ang lahat ng nakarinig sa iyong salita, Yes. Panginoon, ikaw ang aming hahanapin. Ikaw ang aming susundin Yes, Lord. sa bawat buhay namin, Panginoon. Siya nga, Lord. Salamat po, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, dinadalangin ko rin po ang aroma, ang apilan, ang GK. Yes, Lord. Sa kabila ng maraming bagay na masamang impluensya sa lugar Yes, na sa yun. pangalan In the name of Jesus, Jesus, Lord. in Jesus' name. Inataas ko po ang Pakawalan lugar na mo yun, mga Panginoon. At ang proper, lugar na yun Panginoon. sa pangalan Ano man ng po ang Jesus. ginagawa ng mga ibang tao doon, Lord. Higit kang nakakaalam. Siya. Lord, salamat sa mga kapulisan na idinako mo rito, Lord. Yes. Na aming kahilingan, Panginoon. Sana po, Panginoon, na sinabi mo sa isalita, ano man ang aming kahilingan, ipapaabot po namin sa iyo, Siya Panginoon. nga, Lord. Sa mga taong gumagawa ng hindi maganda, Lord. Yes. Hindi po namin kaya to. Sa iyo po namin ipagkakatiwala to, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Tunay na sana po sa gabing ito na walang mangyaring sakuna at Yes. walang Sa pangalan mangyaring ni sunog Jesus. sa aming lugar. Yes, glory Jesus. Salamat po sa iyo, Panginoon. Samahan niyo po kami, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. 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 Okay, tapos na po tayo. God bless po. Hasta
Pastor, thank you so much po sa